Idol at kabayan, bansang Australia, handang magbigay sa Pilipinas ng mga pinaglumaang Anzac-class frigate. Yun. Mga kabayan, huwag itong iismulin Yun. sapagkat marami itong mga armas at sensor kung ikukumpara sa mga Jose Rizal-class frigate, Grabe. Anzac-class frigate, Barko pala yun. katulong hindi lang sa pagpapatrolya sa West Philippine Yun. Sea, kundi magagamit din upang protektahan ang ating bansa laban sa lantarang panghihimasok at pananakop ng China sa ating mga teritoryo. Nako po. Now, So, kumusta mga kanoisy? Welcome back sa ating YouTube channel, Filipinoisy. So, isang magandang balita na naman. Australia na naman, guys. Meron na namang paano sa atin, parigalo or patulong or basta good news to para sa Pilipinas, men, from Australia. Biruin nyo yun. From America, Germany, Australia. So, wala. Panis yung China, men. Panis yung China. So, yan yung panonorin natin ngayon at bibigyan natin ng reaction, mula kay Indo-Pacific News. Bakit Indo-Pacific? Indonesian ba yan? Something like that. So, meron itong pamagat na 10 units ng Anzac frigate bigay ng Australia sa Philippine Navy. Mas malakas pa sa Jose Rizal frigate. So, yun. Mas malakas pa sa Jose Rizal frigate. Okay, tignan natin yan, guys. Syempre, bago natin simulan, Indo-Pacific News, supportahan nyo yan. Tapos yun, syempre, kung trip nyo naman ng ganitong reaction video na may kasama kayo manood, huwag nyo na rin kalimutang supportahan yung YouTube channel natin, Filipinoisy. So, yun lang naman, hindi na natin ito patatagalin pa. Baka agawin pa ng China. So, again, ang title ng video ito, 10 units ng Anzac frigate bigay ng Australia sa Philippine Navy, mas malakas pa sa Jose Rizal frigate. So, like, comment, share, subscribe. Start. idol at kabayan, bansang Australia, handang magbigay sa Pilipinas ng mga pinaglumaang Anzac-class frigate. Yun. Mga kabayan, huwag itong iismulin Yun. sapagkat marami itong mga armas at sensor kung ikukumpara sa mga Jose Rizal-class frigate, Grabe. Anzac-class frigate, Barko pala yun. katulong hindi lang sa pagpapatrolya sa West Philippine Yun. Sea, kundi magagamit din upang protektahan ang ating bansa laban sa lantarang panghihimasok at pananakop ng China sa ating mga teritoryo. Nako po. Naunang binalita ni Max Defense Philippines na unti-unting ireretiro ng Royal Australian Navy ang kanilang mga Anzac-class frigate upang palitan ng mas armado at mas malalaking Hunter-class frigate para magkaroon lang tayo ng idea sa pinaplanong frigate ng Australian Navy. Ang mga Hunter-class frigate o destroyer ay may bigat na 8,000 tons, Grabe no, may mga missiles pa. mahigit at may haba na aabot ng 151 meters at may lapad Nako. na aabot ng 21 meters. Kung ikukumpara natin sa mga kasalukuyang Anzac-class frigate, may sukat ang Anzac frigate na habang 118 meters at 15 meters naman ang lapad at may total na bigat na 3,800 tons. Nako po. Mas armado din ang mga Hunter class ng maraming anti-ship missile at air-to-surface missile sa Yung mga warships ba, guys, ang astig din nilang tingnan, medyo lang siya, hindi siya gaanong nakakatakot tingnan, pero full equipped pala. Alam nyo yun, if you know what I mean. hampa ng mas malakas na air defense system, Oh, katulad na lang ng galing. dalawang Phalanx close-in weapon system. Gusto ko ding idagdag na equip ang mga Hunter class Boom. frigate ng Aegis Combat Management System, Boom. isang sopistikadong combat management system Grabe ang lalaki ng basyo. Pasensya na, aliw ako sa video, footage, I mean. na ginagamit ng Estados Unidos at NATO sa kanilang mga warship, katulad na lang ng Arleigh-Burke class Boom. destroyer ng Estados Unidos. Idinidecommission na ngayong 2024 ang HMAS Anzac at sa taong 2026 masusundan ito ng sister ship nitong HMAS Arunta. Ginagawa ng bansang Australia ang mga hakbang na ito dahil plano ng Australian Navy na mas mag-expand at mas palakasin pang kanilang Navy dahil nakikita ng Australia ang patuloy na banta ng China at mga kaalyado nito sa buong Indo-Pacific region. Yun, buti pa ang Australia, hindi siya buti kasi marami na din ng mga bansa na nagbigay ng concern sa atin. Good thing na rin talaga yun. Like, parang dinidinig din talaga yung mga dasal natin, men. Yung pumapanig talaga sa atin yung panahon. Hindi siya totally panahon, kasi yung China nga patuloy pa rin naman. Pumapanig sa atin yung, yung alyansa or meron pa rin tayong mga good news ba sa kabila ng mga pambabraso ng China sa atin, which is good news yun, kaya magdasal pa tayo, for sure. Grabe ang lakas magdasal ng mga Pinoy, dinidinig din talaga. Troy. Isang Australia sa mga strategic partner ng Pilipinas. Sa katunayan ay mayroong Visiting Forces Agreement ang Australia at Yun. Pilipinas na pinirmahan pa mula noong taong 2007. Bukod sa Visiting Forces Agreement, isa din ang bansang Australia
sa mga nagiging kakampi ng Pilipinas pagdating sa issue ng West Philippine Sea or South China Sea. Sa katunayan, ay may mga joint patrol na isinasagawa ang Pilipinas at Australia, samahan pa ng joint military exercises at iba't ibang military Grabe ano. Goods yun. Ewan ko, pero parang happy ako sa videong to, men. activity na lalong nagpapalakas sa relasyon ng dalawang bansa. Ngayon naman ating pag-usapan kung paano makakatulong ang decommission o iniretirong frigate ng Australian Navy para sa Philippine Navy. Yun. Ano-anong mga capability ang maaaring i-offer ng HMAS Anzac para sa atin, mga kapatid at kaibigan. Nais kong maging totoo sa ating video Yun. na ang HMAS Anzac ay hindi brand yung frigate, kundi may edad ng 28 years old. Ooh. Oh, so 28 years old pala siya. So it means second hand siya. 28 years old. Yun yung ibibigay sa atin ng Australia. So bakit kaya tuloy? Subalit punong-puno pa rin ito ng mga armas at mas advanced na mga subsystem kung ikukumpara natin sa itinuturing natin na pinakamalakas na barko sa ngayon ng Philippine Navy, ang mga Jose Rizal class frigate. Grabe. Narinig nyo yun, guys. Kahit na second hand lang ito, tapos 28 years old na, mas malakas pa daw ito kaysa sa pinakamalakas na barko natin na yun nga mga Rizal frigate. Goods na rin yun, men. Kasi sa digmaan, hindi naman kailangan ng brand new para makapagdepensa, di ba? Malaking pasasalamat na rin yun. Laking pasasalamat na rin yun. We appreciate it, Australia. Thank you. Tuloy. Mas malaki di hamak ang mga Anzac class frigate kung ikukumpara sa Mas Jose malaki Rizal ba? class, at mas mabigat din ang Anzac class kumpara sa Jose Rizal class frigate. Mas doble din ang range ng mga Anzac class salamat sa dalawang MTU TB83 V12 diesel engine na mayroong 8,840 horsepower Grabe, at ano? isang General Electric LM2500 gas turbine na kayang mag-provide ng 30,000 horsepower. Kayang tumakbo ng Anzac frigate sa bilis na 50 kilometers per hour Grabe. at may range 50 kilometers per hour, men. na aabot sa 11,000 kilometers, doble sa maximum range ng Jose Rizal class frigate na 8,300 kilometers. Mas sophisticado na mga weapon and combat management system din ang offer ng Anzac frigate, katulad na lang ng mga advanced air and search radar, advanced navigational system, advanced weapon and control, tow-away sonar, at combat management system na mula sa Swedish company na Saab. Grabe. Fully equipped pa rin talaga, ano? Merong Link 16. Sa mga armaments naman ng Anzac frigate, meron itong isang 127mm Mark 45 naval gun, dalawang Rafael Mini Typhoon machine gun, Phalanx close-in weapon system, at mga 50 caliber heavy machine gun. Nako po. Merong air defense capability ang Anzac class at armada ito May air defense capability rin. ng mga air-to-surface missile na si Sparrow na dinivelop ng kumpanyang Raytheon ng Estados Unidos. Yun. Armada din ito ng Mark 41 vertical launch system na mayroong 8 cell na mayahalin tulad natin sa planong ikabit sa mga Jose Rizal class frigate at dalawang Mark 32 torpedo tubes at capable na makapagdala ng mga anti-submarine helicopter na katulad ng Yung flag natin ba? Parang ano-ano lang dito sa ano, no? Pero nakakapuwing din ba? Yun nga, sobrang sikat ng Pilipinas ngayon, men, dahil sa pinagagagawa ng China. Like, nare-recognize tayo ng buong mundo. Like, grabe yung Pilipinas, nasa tama yan, men. Something like that, diba? Sikat ng Pilipinas ngayon, like, legit yan. Tignan nyo yung mga international news. mga MH Seahawk anti-submarine helicopter. Kung pagkukumparahin pa natin side by side ang mga Anzac class at ang mga kasalukuyang naval asset ng Philippine Navy, mas maraming i-offer at advantages ang Anzac class. At mas maganda din ang mga defense and offensive weapon ng mga barko kung ikukumpara natin sa kasalukuyang naval fleet ng Philippine Navy. Sa ngayon ay walang formal na kasunduan ng Pilipinas at bansang Australia kung ibebenta ba nilang walang formal na kasunduan ng Pilipinas at Australia kung ibebenta ba nila sa Pilipinas o magiging military aid ang mga kakadecommission lamang ng mga HMAS Anzac kung mabili natin ang mga lumang frigate. Ano ba yun? Hindi ko na gets. So parang hindi pa pala siya parang pagkakasunduan pa lang. Tama ba yung pagkakaintindi ko? 10 units ng Anzac frigate bigay ng Australia sa Philippine Navy. Wala namang question mark. Or ito ng yun. Australia o kung suswertihin ay magiging military aid para sa Philippine Navy. Okay na rin yun. Sa ngayon, Military aid. Ay wala pang balita kung may kasunduan ng pinag-usapan, lalo na't kakatapos lamang ng isinagawang state visit ni Pangulong Ferdinand Marcos sa Australia. Muling inadres o muling ipinanawagan ni Pangulong Marcos. Ito din, pasensya na paputol-putol tayo. Ito din yung maisingit ko lang na sinasabi-sabi nila na
pasyal-pasyal lang ano. Bali, ito kasi yung mga pinagagagawa min. Correct me if I'm wrong na lang, pero something, ito yung mga resulta din, yung pakikipagkaibigan or yung panghahakot daw ng alyansa. Men. So, correct me if I'm wrong na lang kasi yun din yung mga napipick up ko sa comment section or sa mga content ng ibang mga patungkol nga dito. Ano. So, tuloy. Sa kanyang isinagawang state visit, ang patuloy na panggigipit at pangaharas ng China sa mga maliliit na bansa sa South China Sea. Nangako din ng Australian government ng patuloy na suporta sa Pilipinas kasunod ng umiinit na tensyon sa pagitan ng Pilipinas at China. Sa ngayon umaasa na lamang tayo na magkakaroon ng malaking interes ang Pilipinas sa mga lumang frigate ng bansang Australia. Goods na rin yun, min. Laban na yun, laban na. Mas malakas pa sa pinakamalakas na barko natin, di ba? Kunin na lang yun. Ang tanong na lang, magkano or ano yung mga kondisyones, di ba? So, tuloy. Magiging panakip butas ito sa napakalaking gap o kailangan po na ng Pilipinas upang masabi natin na magkakaroon na tayo ng credible defense at masabi natin na handa na talaga tayo ipagtanggol ang Pilipinas sakaling sumiklaw ang isang full-scale war sa pagitan ng United States at China. Sa ngayon mahirap maging mapili at nasa 8 malalaking warship lang ang maaaring maidagdag sa Philippine Navy sa hinaharap ng mga taon at panahon. Salamat na lang sa 2 corvette at 6 na offshore patrol vessel na nabili ng Pilipinas mula sa bansang South Korea sa pamamagitan ng Horizon 2 ng AFP Modernization Program. Subalit kulang na kulang ang mga ito lalo na't limitadong capability ng mga corvette at offshore patrol vessel at hindi din natin ito magagamit laban sa mga naglalakihan at naglalakasan na destroyer at iba pang mga warship ng People's Liberation Army ng China. Sana'y maging handa tayo at ang pamahalaan sa tumitinding banta ng China at sana maging gising at maging mulat ng mga mambabatas. Naging super saiyan pa si PBBM mo. Parang nakamohoks pa or chicken hair. Na hindi maliit na problema ang suliranin natin sa China kung di nakataya dito ang ating hinaharap maging ang kalayaan ng bawat Pilipinong nasa ating bansa. Tama. Agree ako doon. Rinig nyo naman yung sinabi ni Indo-Pacific na about nga doon sa 28 years old na or sana nga daw hindi na maging mapili pa yung Pilipinas kasi yun, we need to protect our motherland, our dear Philippines. Yung as long as makakapag tayo, 'di ba? Papalag tayo or meron tayong panlaban kapag nag-conflict na nga itong China at saka itong USA kasi wala ipit talaga tayo dito kahit gustuhin man natin o hindi. So sana nga sa pagdating ng panahon maka-decide na din yung mga natin na mas mapaigting pa or mas mapalakas pa yung natin, depensa natin para sa ating bansang Pilipinas. So yun lang naman, the way while looking this video is parang talaga ako like grabe sobrang dami ng ng barkong to, like napaka-advanced din. Kita nyo naman yon yung may mga system pa siya, di ba? Kita nyo naman yon i-back nyo na lang for sure mamamangha talaga kayo sa niya kahit na 28 years old na mas matanda pa sa akin yun 28 years old. So yun sana nga i-consider din yun tapos yun may pahuling hirit pa dito na sana maano din yung mga ilang mga mambabatas daw na parang hindi sinuseryoso itong China kasi alam naman natin na sobrang din talaga di ka din talaga dapat makampante isaalang-alang natin yung natin, di ba? Mahal natin sa buhay or yung mga kapamilya natin or lahat ng Pilipino na nakatira sa Pilipinas, di ba? Para lang sa mga ganyan, lalo na yung mga naririnig natin na mga personal interest na yun nga, may mga pro. Bakit nagiging pro? Nandito naman tayo sa Pilipinas nakatira, something like that, di ba? Sana din talaga magkaisa tayo sa pag-aano dito kasi pangit yung nahahati tayo, like merong pro-Philippines, merong pro-China. So, nakakagulo or parang siya ba? Ewan ko. Pangit. Kahit na mag-separate pa tayo kung trip na talaga tayong atakihin ng China, wala namang pinipili yung missile ng China na, itong missile ko para lang to sa mga pro-Philippines. Yung mga pro-China, ligtas. Walang ganun, Damay lahat, di ba? So, dito ba? Pilipinas yung isipin natin. Hindi yung pat mga. So, yun lang naman. I have nothing to say. So, yun, Indo-Pacific News. Supportahan nyo yan. Original video link nasa description box below. Panoorin nyo yung mga videos niya. Siyempre,
Filipinoise, huwag nyo na rin kalimutan subscribe yung YouTube channel natin. Tapos mag-iwan ng like sa video ito. So again, comment down your opinion below. So that's it na lang muna sa ngayon. Thank you so much for watching. Filipinoise is out.